So today we'll be sharing something kakaiba at this is the last Sunday ng ating pong November at next week we will be starting a new series. Sino po rito yung nagbakasyon pero feeling niya hindi bakasyon dahil yung kanyang bakasyon puro trabaho? Nasubukan niyo na po ba yun? How many of you nasubukan yan? Yung bakasyon nga, wala ka sa office, nagpunta ka sa ibang lugar pero nagtatrabaho ka pa din. Nasubukan nyo na, no? Sarap ng feeling, no? Yung ganon, no? O sino naman rito yung nasa trabaho, ang isip niya puro trabaho lang, wala nang saya? Meron ba naman? Ako po ay pastor na very extreme. When I'm in the mission, I am focused on the mission. Yung leisure, wala yan. Ano? Kaya na pag, minsan may mga pagka nagta-travel tayo, tapos sasabihin ng pastor, buti ka pa, travel lang. Palit kaya tayo. Ako yung hindi magta-travel, ikaw yung magta-travel. Sibukan mo lang. Ano? So I have traveled, tapos marami na din ako naging kasama sa travel ko. They saw kung paano magtrabaho si Pastor Mark, even sa mga travel niya. Ano? When I am working, I am really working. Ano? So, sinasabi ko to dahil hindi kayo nag-iisa. Kung naranasan natin to, may dumanas din ganito sa Biblia. And allow me to share with you the story of rest na naging trabaho pa. The call to minister, a lesson to every disciple. Luke chapter 9, verse 10 to 17. Verse 10, when the apostles returned, they told Jesus everything they had done. O kasi po yung mga disciple, sa chapter 9 verse 2, sila ay nasent to minister, nasent to preach, nasent to heal the sick, nasent to raise the dead, nasent para i-cleanse the lepers. So, after the ministry, after the mission, they returned. At ang kanilang balita ay ganito, they told Jesus everything they had done. Nagkwentuhan. At of course, dahil masasaya sila, dahil masasarap yung kwentuhan, matagumpay sila, ang sabi ng Bible, then he slipped quietly away with them toward the town of Bethsaida. At sila daw po ay dahil matagumpay yung kanilang mission, tahimik silang papunta sa Boracay. Yan, ganyan. Verse 11, but the crowds found out where he was going, and they followed him. So nung mabalitaan po ng marami, hindi po nakapagbakasyon ang grupo ni Jesus. Bakit? Sumama yung marami. They followed him. He welcomed them and taught them about the kingdom of God, and he healed those who were sick. So, si Jesus, ang mindset niya magbabakasyon, pero dahil may tao na, wala na rin bakasyon, ang ginawa niya, welcome, tinuruan, pinagaling yung mga may karamdaman. Now, I would like to point out sa aking pagbabasa, before I read the next verse, do you know that for me, ministry was never a burden? For me, ministry was a joy. Why? Because I enjoy doing the ministry. And I cannot imagine myself doing something else apart from the ministry. Pwede akong gumawa ng ibang bagay na trabaho, pero dapat wag mo akong alisin sa ministry. Because I enjoy ministry. Because for me, ministry is a lifestyle. It's not a work. It's a lifestyle. Sabi mo sa katabi, lifestyle. Naintindihan niyo ba yung salitang lifestyle? It's my daily habit. It's my daily routine. It's my life. It's no longer a work for me. It's my life. That's how I envision ministry. Verse 12. Late in the afternoon, the 12 disciples came to him and said, send the crowds away to the nearby villages and farm so that they can find food and lodging for the night. There is nothing to eat here in this remote place. Oh, gandang suggestion. Pagkatapos na nagturo ni Jesus, pinagaling sila, ang sabi ng mga disciples, Lord, total tapos na yung pagtuturo mo, pauwiin mo na yung mga yan. Contrary to their suggestion, Jesus said, you feed them. But we have only 5 loaves and breads and 2 fish, they answered. Or are you expecting us to go and buy enough food for this crowd?
For there were about 5,000 men there. Jesus replied, tell them to sit down in groups of about 50 each. So the people all sat down. Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up toward heaven and blessed them. Then breaking the loaves into pieces, he kept giving the bread and fish to the disciple so they could distribute it to the people. They all ate as much as they wanted, and afterward the disciples picked up 12 baskets of leftovers. Now, sa Bible po, titingnan ko yung kwentong ito na makikita natin sa 4 books of the Bible. Now, usually yung Matthew, Mark, and Luke, yung kanilang kwento, yung kanilang mga narratives, yung kanilang mga parables, usually pare-pareho, kaya tinawag silang synoptic gospel. Pero si John, iba yung kanyang mga kwento. Ang kwento ni John, itinuturo niya na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Tinuturo ni John na si Jesus ay Diyos. Samantalang yung 3 gospel, pare-parehong kwento nila, may mga kwento lang sila na anak ng tao. So iba-iba yung presentation. Sa mga matatalino, yung writer na sumulat, si Luke, dahil si Luke ay doktor. Sa mga ordinaryong tao, ang nagsulat si Mark. Sa mga strict na religious people, ang nagsulat si Matthew. So may kanya-kanya sila na parang mga audience na tinutumbok. Pero itong si John, kakaiba ang presentation niya. Sa simula pa lang, in the beginning was the Word was God, and the Word was God. Ganun tirada niya. Pero do you know that the feeding of 5,000 is one of the story in the Bible that you can find in the 4 Gospels? So this story must be something. And it's not just an ordinary story. And I would like you to point out, bakit po napakahalaga ng story ito? With no much ado, ganito po yung kanilang presentation. Now, Matthew, John the Baptist was beheaded and Jesus was saddened and bid his disciple to a solitary place to find rest. So prior to the feeding of the 5,000, si John the Baptist, ibinalita, sabing ganun, Jesus, your cousin, your friend, your disciple has been beheaded. So Jesus was saddened. So yung puso ni Jesus nalulungkot, nagdurugo, kaya sabi niya, tara, magbakasyon muna tayo, pahinga muna tayo. Because of the pressure of saddenness. On the other hand, dumating naman yung kanyang mga disciple, sabi niya nun, pati demonyo lumalayas. Tumantuwa sila. Di po ba? Kasi po bakit? Nagre-report, sabi ni Mark. Sabi niya, dahil matagumpay kayo, dahil masipag kayo, tara, bakasyon muna tayo. Into a solitary place so that we can rest. Now, in John, si John naman, nilagay yung mga ibang detalye na hindi sinabi sa 3 gospel. So habang nandun sila, nagmi-ministry na, Di nagpapunta sila sa solitary place, kaya lang maraming tao sumabay. So nangaral si Jesus, pinagaling sila. Tapos sabi ng mga disciple, pauwiin na yan, Lord. Sabi ni Lord, hindi, pakainin nyo. Sabi, gusto nyo bang sabihin, Lord, kami magpupubayad ng pagkain yan? Sumagot si Lord, sabi niya, saan ba tayo pwedeng bumili ng pagkain? Philip? Aba, si Philip magaling sa mathematics. Mahina sa geography. Si Philip, pinsan buo yan ni Pastor Aldrin. Mahina sa lugar, pero magaling sa mathematics. Andito ba si Pastor Aldrin? Yan. Di ba magaling ka sa mathematics? Pero mahina sa geography? Kaya laging naliligaw? Ayan, biruin mo, o-operan yung asawa niya, tinuro na yung hospital, naligaw pa. Ganyan si Pastor Aldrin, mahina sa geography, pero matinik sa mathematics. Yan, Sabi ni Lord, saan ba tayo pwedeng bumili ng tinapay? Sumagot si Philip, sabi niya, siyempre Lord, kinuwenta-kwenta ko, 1 taong sweldo kulang. Sabi ni Lord, pambihira itong taon to. Nagtanong ako ng geography, sumagot mathematics. Kasi nakakalam na kapag ka medyo kulang ng faith, mahilig kang magkwenta. Para mapalabas mo lang, hindi pwede.
Amen. Amen. Usually, pag nagkukwenta ka, ang kinalalabasan nun, hindi pwede. Pero pag alam mong pwede, di ka na magkukwenta. Oh! Di ba? Oh. Sabi ng isa, pastor, magbili ako ng sasakyan. Sige, tutulungan kita. Sandali, pastor, kukwenta muna ako. Sabi ko, hindi makakabili ito. Nagkwenta eh. So nakakalam niyo yung mga nagkukwenta, ang laman ng utak nila, negative. Walang pananampalataya. Di ba? At dito mo lang makikita yun sa John. Tapos mabuti na lang si Andrew. Kanina ko pa inisip si Andrew kaninang second service. Si Andrew sabi niya, Lord, ako may solusyon dyan. Meron akong nakitang bata dito, yung double cards ko. Kinalabit ko siya, pag wala akong pagkain, makikisalo ako sa kanya. Meron siyang 5 tinapay, 2 isda. Sabi ni Jesus, dalhin dito yan. And he blessed the food and then distributed. Now, gusto ko lang makita ninyo no? Now, alin bang mas marami? 5,000 o 50? O, alin mas marami? 5,000 o 50? Alin ang mas madaling pakainin? 5,000 o 50? Alam nyo, sabi ni Lord, para hindi kayo ma-overwhelm sa dami ng mga tao, group them into 50. Para pag tinininan mo, 50 lang. Sino nakakalam na kapag yung malaking problema pinaghahati-hati mo, lumiliit siya? Sino nakakalam yung isang paa ng baboy, yung buong paa, lutuin mo yan, mahirap kainin? Paano mapapadaling kainin yan? At saka iluto, hiwain mo into bite size. Si Lord, kinakailangan niyang turuan yung mga disciple niya. Sabi, Lord, pauwiin mo na yan. No, I will teach you strategy. Sabi ganitong gawin niyo, paupuin yan, kaya lang by 50. Bakit? Mas madaling pakainin yung 50 kaysa 5,000. Di ba? Yung 50 madali lang 1, 2, 4, 6, 8. Ano ba? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Biro mo yung limang linya lang na ganyan. Tanggalin mo pa yung tig-isa doon. Ganyan lang kadami. 5,000 siguro. Times 10 pa nito yung lawak. Pag nakita mo yung 5,000, pero pag nakita mo yung 50, madaling pakainin to. Madaling pakainin, kaya. Si Lord, hindi siya pumayag na pauwiin yung mga tao kasi Jesus is teaching the disciples a very valuable lessons in life. Why the disciple don't know how to solve the issue of feeding the multitudes? First lessons, because they were inexperienced. Di pa nila naranasan sa tanang buhay nila na magpakain ng 5,000. So, ang ginawa ni Lord, huwag mo na 5,000, masyado kang ambisyoso, 50 lang. Yan, di ba no? Yung 50 kaya mong pakainin yan, pero yung 5,000 mahihirapan ka. So, Jesus taught them how to kill the giant. Installment. Pong ibig sabihin nun, pag masyadong malaki, di mo kayang minsanan. Jesus, in His wisdom, taught His disciple, if you want to kill a giant, then slice it into bite-sized pieces. Are you learning? Okay. Bibigyan ko sa inyo yung 5 steps at matatapos na ako dahil gutom na ako. Okay. Jesus taught His disciple a valuable lesson about ministry. To succeed in ministry, we must consider the following. But before that, the meaning of ministry is work, service. Diakoneo. Ang ibig sabihin, maglingkod. Paglingkuran ang dapat paglingkuran. Or ministry means, in a literal translation, work. Serve. Pero alin bang mas madaling pakinggan? Serve or work? I want to serve you. I want to work for you. Parang mas gusto ko yung serve. Kasi meron siyang mababang puso. Ano? Yung work kasi parang bayaran Pero yung serve, parang out of the heart. Magaan siya. So, that is the meaning of the word ministry. So, when we say ministry, ang sabi ng Panginoon, Lord, send them away para wala na kaming gagawin. Sabi ni Lord, feed them.
That's your ministry. So in other words, my friends, Jesus wants to teach us how to minister, how to serve. Kasi, alam mo pinakamadali, band-aid solution para hindi ka matuto, pauwiin mo sila. Iwasan mo. So ngayon, 5 bagay na gusto kong ituro sa inyo at magtatapos ako dito. Yan. Number 1, never skip the opportunity to minister. So why? Why? Because when you skip to minister, things will happen. Number 1, wala kang gagawin. Dahil wala kang gagawin, di ka rin matututo. That's why you never skip. That's why Jesus said, no, you feed them. Anong uwi-uwi? Pakainin sila. Because there you will learn, there you will grow, there you will have an experience how to minister to many by ministering to konti. So never skip. Instead, accept the responsibility. In other words, if you want to minister, you must accept the responsibility of ministering. Sino papakain yan? Bahala kayo. Hindi ho. Ang utos ni Lord, para sa lahat, bigyan sila ng pagkain. Minister. Now, so never skip. Huwag kang umiska po. Huwag kang mag-skip. Ay, pastor, alam mo bang 10 years na akong Kristiyano? Wala pa akong natatapos. Bakit? Kasi nag-enroll lang ako ng DC at FS pero di ko tinapos. Nag-skip ako. Tumanda ka. Bandang huli yung anak mo, sasabihin sa'yo ng anak mo, Dad, ako tapos ng DCFS, isa-cell groupan kita sa bahay. Lahat ng sasabihin ko, susundan mo ha. Payag ka ba nun? Yung anak mo na yung life guides mo. Hindi, di ba? Bakit? You keep in skipping, eventually, mas magaling pa sa ministry yung anak mo kaysa sa'yo. Bakit? Because you are skipping. And therefore, if you want to learn and grow and have experience, do not skip. Instead, accept the responsibility. O sabi, tara, Lord, cancel mo na yung klase ngayon. Grabe yung mga disciple to. Nagsasuggest, walang pasok. Sabi ni Lord, hindi, trabaho natin to. Lord, di ba bakasyon pa natin ngayon? Walang bakasyon. Ito yung bakasyon natin, serving. Nakakalam, when you serve with a whole heart, hindi ka mapapagod. Tingnan yung mga nanay nyo. Madaling araw pa lang, gising na yan. Inihanda na uniform mo. Nagsibangot ba sa'yo yan? Hindi. Ikaw nga na pinaghanda niyang pagkain na nakasibangot. Inima! Oh. Sila, mahal na mahal ka, hindi napapagod na kakaserve sa'yo. Ikaw na pinaglilingkuran, ang hilig magreklamo. Oh, kita nyo? Kahit sa discipleship, yung nagtuturo, nag-aaral, di natutulog. Pag tinuro ka, galit ka pa. Hindi po ako galit. Nagtuturo lang ako, no? Nakuha niyo po ba the point? Pero yung si Jesus, sabi ganun, di ba Lord, bakasyon natin, pauwiin mo na yan. Hindi, pakainin niyo sila. Pambirang bakasyon to. Bakasyon kunyari, trabaho naman. Kuha niyo? Tama po ba? So therefore, in order for you to learn and to grow in experience, you have to accept the fact that ministry is not work. Ministry is serving the purposes of God in our lives. And when we minister, we gain experience. When we gain experience, we add value to ourselves. Why? Because we become better. Hallelujah. Pangalawa, assess the needs and envision the solution. Oh, sa 50, 100, 1,000, 1,050, 5,000. Dami. Grabe. Tsaka Lord, grabe ka naman Lord. 5,000 nga, lalaki pa lang yan. Yung mga babae, mas marami marites yun eh. Ay sa simbahan, marami talagang babae. Lalo na sa Hong Kong. Ay sa Hong Kong, grabe. Ilan lalaki doon? 5, 6. 8 na ngayon, dumami na po. Marami na yun. Pagka yung simbahan sa Hong Kong, nagkaroon ka ng 8 lalaki, marami na yun.
Sabi niya, 5,000 nga. Lalaki pa lang yun, hindi pa kasama yung babae. At saka yung mga anak. Lord naman, grabe ka. Bakit naman ginaganto? Nasa bakasyon kami. Oh, hindi. Assessment ang tawag diyan. Assessing the problem. The only way you can solve the problem is number one, assessing it. Bakit ka pupunta ng doktor? Ang unang gagawin ng doktor, i-assess ka niya, dadiagnose. So in other words, in order for you to solve the problem, meron tayong tinatawag na assessment or kung sa medical term, diagnosing. Ida-diagnose mo muna. Amen. Kung sa mekaniko naman, anong ginagawa sa mekaniko, Brother Wilcon? Meron daw silang isinasaksak dun, no? Pagkatapos, sasabihin ng computer, kung mahina baterya, alam nyo, hindi nyo matutukoy ang problema without diagnosing. Ida-diagnose mo muna. Or assessment. Alright? Binilang-bilang nila. Kaya si Philip, magaling siya eh. Sabing ganun. Ang tanong sa kanya, geography, ang sagot niya, mathematics, bakit? Inisip-isip niya, 5,000 men, sabihin na lang natin, 5,000 women, tapos isa na lang yung anak nila, 5,000 again, 15,000 yun. Kinuwenta niya, no? Sweldo ko, 50,000 a month times 12, carry 1, 600,000, blah, blah, blah. Ba? Sabi niya, kulang pa. Sabi niya, 600,000, isweldo ko isang taon, tapos divided by 15,000, carry 1 cannot be. Ilan sagot? 40 pesos? Makakabili ka ba ng merienda sa 40 pesos? Banana Q. 45 na banana Q ngayon. Oh. Kasi kung banana Q lang bibilin mo, 20 pesos yun, oh, plus 25 na inom, hindi 45. Kasi kung banana Q lang, may mabulunan ka. Patay! Oh, hindi pwede. Hindi mo pwedeng pakainin sa 40 pesos yung bisita. Hindi pwede. Kaya sabi ni Philip, sabi niya, Lord, hindi pwede eh. Nag-assess. Kaso lang, ang ginamit po ni Philip, calculator. Ang ginamit ni Lord, faith. So mamili kayo ngayon. Anong gagamitin nyo? Calculator o faith? Siyempre, kapag faith, ang nakikita mo, solusyon. Pag calculator ang nakikita mo, problem. Yun. Amen! Hallelujah. Nakuha niyo po ba? Yan. Kasi bakit nagkukuhenta ka? Hindi kaya. Punta ka ng ibang bansa. May dala kang pera. May $50 ka. Tapos tatanungin mo, magkano ang hamburger? $5. $5. 5 times 57. Ba? Mahal-mahal. Sabi niya, sa Pilipinas, ang Jollibee, 110 lang. Dito, 250 plus. 280. Sabi, hindi muna, hanap naman ng iba. Alam, naubos niyang lakaran yung buong tindahan. Wala siyang nakuha. Pagdating sa dulo, hindi matay. Bakit? Sa gutom. Sa kwenta. Ay, rugo! Kaya kapatid, pag nasa ministry ka, huwag kang gagamit ng calculator. Gamitin mo by faith. Amen. Hallelujah. Pangatlo, find ways to solve the needs. Strategize. So, paano daw? Si Lord, napakadali na kanyang suggestion for strategy. Let them sit in by 50. Para pag nagbilang ka, madaling pakainin yung 50. Amen. Strategize. Sabi mo sa katabi, strategize. Oho, meron akong nakitang kwento, nabasa ko sa libro. Sabi nung asawa, Honey, bakit ganyan mong niluluto yung ham? Inihiwa mo yung sulok. Ang sabi po nung asawa niya, Sweetheart, nakita ko lang si Mami, pag nagluluto ng ham, ganito ginagawa niya. Ah, ganun ba? Huwag kang mag-alala, honey. Tatanungin ko si Mami, bakit niya hinihiwa yung kanto? Abay, nagkita sila. Mami, matanong nga pala kita, bakit hinihiwa mo yung hamon sa kanto pag nagluluto ka? Ah, sabi niya, nakita ko lang kay lola mo. Hamon mo, tatawagan ko si lola mo, itatanong ko. Tumawag, Mami, bakit daw pag nagluluto ka ng hamon, kinakat mo yung sulok?
Sabi niya, siyempre, pag hindi ko kinasasulok, di kasi sa kaldero. Malit yung kaldero namin. Biruin mo, ginagawa hindi alam. Kaya mga kapatid, dapat malaman nyo, kasi pagka wala kayong alam, kopya lang kayong kopya, maliligaw lang kayo. Kaya si Lord sabi niya, itong strategy, papaliwanag ko sa inyo, yung malakihan, malilito ka. Pero pag pinaliit mo, masosolve mo na. Amen. Hallelujah. Liitan lang. Hallelujah. May lumapit sa akin, Pastor, mangungutang sana ako 5,000. Sabi ko, pambira ka 5,000, mukha ba akong bangko? Di sabi niya, Pastor, emergency lang. Sabi ko, emergency. Sabi ko, pagka-swerte mo naman, nagkataon, meron akong pera, 1,500. So sabi ko sa kanya, para hindi masakit yung loob mo, yung 500 tatabi ko, pang diesel, baka maglakad ako. Walang laman yung tangki ko. So itatabi ko yung 500 pang diesel. Sabi ko, meron pa akong 1,000. Alam nga naman, ibibigay ko sa iyo yung 1,000, wala akong matitira sa akin. Paano kung may nasa lubong ako? At nagutom ako sa kalsada, di mawawala yung kapugihan ko dahil mangangayayat ako. Sabi ko sa kanya, ganitong gawin mo. Yung 500, hindi utang yan. Tulong ko sa yan. Gusto kong paliitin yung problema mo. Kanina ang problema mo, 5,000 ngayon. With my help, 4,500 na lang. Di ba? Oo. Hindi ko siya pinautang para wala siyang utang na loob sa akin. Wala siyang dapat ba? At hindi niya ako iiwasan sa kalsada. Bakit? Wala siyang utang eh. Kasi yung mga Kristiyano, kapag nangutang hindi nakapagbayad, iiwasan ka. Siyempre, masakit sa puso yun. Bakit? Disciple mo yun, tapos hindi ka papansinin. Ganun po yun, no? Strategy. So, tinanong ko siya. Sabi niya, Pastor, thank you po. Sabi ko sa kanya, maghanap ka pa ng siyam na katulad ko na hindi ka pa huutangin, kundi pahihiramin ka lang. Ay, bibigyan ka lang. Di ba? Sabi ko, maghanap ka lang. Kung nabigyan ka ni Lord ng isa, mabibigyan ka niya ng another 9. Di ba? Pag pinag-times mo yun, 500 times 10, 5,000 yun, solve problem mo, wala kang utang. Di ba? Bakit? Marami mga Kristiyano, hindi nagpapautang pero tumutulong. Amen. Hallelujah. Okay dyan, di kayo nag-amen. Bakit? Ano ba kayo? Nagpapautang o nangungutang? Kapatid, sabi ng Bible, strategy. Si Lord, ina-strategize niya. Hallelujah. Sabi sa katabi, wisdom ni Lord yan. Tingnan mo yung katabi mo, sabi siya, wisdom ni Lord yan. Ay, hindi ako natapos dito. Basta, tingnan niyo muna yung katabi, sabi siya, wisdom ni Lord yan. Kaya rin, magugutom kayo pag hindi pa ako natapos dito. Tandaan nyo, number 3 pa lang ako. Meron pang 2. Pwede ko pang gawing 2 oras yan. Alam nyo naman, marami na akong karanasan sa buhay, kaya marami akong kwento. Yan. Number 4. Pero naawa ko sa inyo, kaya gagawin ko na number 4. Number 4, use whatever resources available. Be resourceful. Sabi nila, kwenta-kwenta si Philip, di kasya. Pero si Andrew, naghanap ng paraan. So, mga kapatid, in solving problem, please be resourceful. May konting problema ka pa lang, nag-iisip ka na, bakit kaya? Pinapalaki mo, minamagnify mo. Minsan may nagpa-counseling sa akin, Pastor, di ko na po kaya. Anong di kaya? Ang dami-dami kong problema. Sabi ko, sige, kalma ka lang dyan. Number 1, ano yung una mong problema nga? Ano yung pangalawa? Pangatlo? Pangapat? Oy, sister, sandali sabi ko. Oy, brother, sabi ko, sandali lang. Yung number 1, number 2, number 3, number 4, isa itsura eh. Sabi ko, isa lang, pinahaba mo lang yung listahan, pare-pareho lang. Minsan, alam niyo mga kapatid, isang problema, generalize natin. Dinadamay na natin lahat. Bakit? Kasi, instead na paliitin yung problema, minamagnify natin. So ano yung resources, unang-unang resources na pwede natin gamitin? Yung ating pananaw sa buhay. Tingnan nyo, maglalagay ako ng baso dito, kalahati laman. Maaring sabihin ng isa, sabi, Pastor, kalahati ho, laman, walang laman, kalahati. Sabi naman isa, Pastor, may laman, kalahati lang. Alin ang mas magandang pakinggan?
May laman na kalahati o walang laman na kalahati? Pananaw lang yan. Meron nga ako nabasang, nung nagturo ako sa Laguna, naghanda ako, tapos may nakita akong illustration, ginamit ko siyang illustration, sabi ko, magandang illustration to ah. Merong nagbebenta ng sapatos, pinadala ng kumpanya sa isang island, pagbagsak niya doon, pagdating niya doon, nagulat siya. Lahat ng mga tao, nakapaalang. Tumawag sa opisina, sabi niya, boss, wag ko kayong magpapadala ng sapatos dito. Uuwi na lang ako dyan. Bakit? Ay, ang kultura pala dito, hindi nagsasapatos. Kaya wala tayong chance magbenta dito. Bakit? Kultura nila itong walang sapatos. Di bumalik niya. Pinalitan ngayon na isa pang ahente. Nung makita ng ahente, sabi niya, ay, boss, magpadala ka ng maraming sapatos. Bakit? Yung mga tao dito walang sapatos, papagsasapatusin ko sila. Same scenario, different perspective. Why? Sometimes the problems is based on here. And the resources, the best resources we have above anything else is our understanding of life. Amen. Amen po. Kaya sabi ng Bible, be transformed by the renewing of your mind. Sabi ni Philip, kulang eh. Isang taong sweldo kulang. Sabi niya, kung yung sweldo ko, Lord, sa ministry, i-offer ko isang taon, mamamatay yung pamilya ko, mapakain lang yung mga tao niyan. Sabi niya, kulang pa din. Si Andrew, iba mag-isip. Sabi niya, gagawa ko ng paraan. Hanap-hanap siya. To. Sabi niya, Lord, may nakita akong bata, may dalawang isda, 5 tinapay. Sabi ni Lord, dali mo dito yan. Nakahanap ng solusyon. 2 tao kasama ni Jesus Christ, 2 senaryo, 2 disciple, 2 utak, magkaibang pananaw sa buhay. Yung isa, nakita ang malaking problema. Yung isa, nakita opportunity to solve the problems. When I was in college, kung yung professor namin may 2 libro, ako 5. Dapat lahat ng exercises sa bawat chapter, sinasagot ko, gumagawa ako ng sarili kong libro. Reviewer, ika nga. Hindi ko inuuna yung mga madadali. Kasi sa madadali, hindi ko ako na-challenge. Bakit? Alam ko na yun eh. Hindi dadami yung karunungan mo sa bagay na alam mo na. Kailan dadami yung alam mo? Sa mga bagay na hindi mo pa alam at nasosolve mo dahil pinagsumikapan mo. And you are growing by it and you are adding value to it. Amen. So, use whatever resources you have. Be resourceful. Last but not the least, zero waste policy. No leftover because leftover are collected. Pag kumain kayo sa buffet, pag nag-iwan ka ng mga pagkain sa table mo, sisingilin ka kung magkano binayad mo sa entrance, yun din ang singil sa'yo. Bakit? Leftover sinasayang mo. At alam niyo mga kapatid, ako may sikreto ako pag kumakain. Kung ako lang din yung kukuha ng pagkain, number 1, pag kumakain ako, inahanap ko yung hindi ko nakakain ordinarily. At tapos, kukuha na ako ng konti. Malay mo, hindi ko magustuhan. Eh si Lord, ayaw niya ng may leftover. Kaya sabi niya, ipunin niyo yung mga sobra. 12 sila. Bakit pinaipon ni Lord yung mga sobra? Para patunayan na kapag ang isang bagay sinolve mo sa pamamaraan ng Diyos, hindi ka lugi, may sobra. Last but not the least. Alam po ba ninyo na yung mga disciple, dahil wala silang alam, inexperience sila, Jesus told them what to do. And Jesus showed them what to do. Now, they exactly knew what to do and how Jesus did it. And so therefore, because he learned the lesson, because Jesus did not allow them to skip the lesson. Alam niyo nangyari? Si Peter, si James, at si John, natuto sila. Pwede palang mag-ministry na wala kang pera, basta kasama mo si Lord.
Isang araw, nandun sila sa Gate Beautiful, sa Book of Acts na. Malayo na to ha, from Luke, nasa Book of Acts na ako ngayon. Sa Book of Acts, meron silang nakasalubong na lumpo sa Gate Beautiful. Sabi niya, Pilimos po. Ba? Tinitigan ni Pedro, sabi niya ganun, mukha ba tayong mahiyaman? Ba't humingi ng pera to? Nilapitan ni Pedro, sabi niya, tumingin ka nga sa akin. Tapos biglang yung sinabi, silver and gold have I none. But such I have, I command thee to rise up and walk. Alam niyo po ba yung mga tao humihingi lang siya ng barya, ang tinanggap niya, buhay? Pag naglilingkod ka, pag natuto ka ng mag-ministry, hindi lang pakain ang ibibigay mo sa kanila, kundi pag pinakain mo sila, hindi lang sila mabubuhay for a day, they will live for eternity. Because you were told how to minister. Akala natin pag nag-minister ka, dapat may pera ka. Ba't di ka dumating? Wala akong pera eh. Aba, nung nagsisimula yung Hills of Glory, mga kapatid natin, pagkahating gabi, nagpe-prayer meeting, di naman sila nagsasakyan, wala sasakyan pa noon. Nung magsimula ang Hills of Glory, iyako mo yung ating sakyan, kabud. Gana maglakad. Tatanungin mo yung mga nanay matatanda. Nanay po yung sakyan nyo, Ali, pastor, may glakad kami papunta kayo, maglakad kami naman pabalik. Magdala na ako ng flashlight, Alam nyo, sa mga taong may puso sa ministry, may pusong maglingkod sa Panginoon, hindi issue ang pera. Anong issue sa kanila? Kasama nila ang kapangyarihan at presensya ng Diyos. At pag alam nilang kasama nila ang Diyos, hallelujah. Masigit na dakilang bagay ang sosobra kaysa sa unang pangangailangan. Why? Because our God is a God of miracle, is a God of power, is a God of glory, is the God who makes things wonderful. Ganyan po yung pinaglilingkuran natin. Makakaramdam ka ba ng pagod? Me? Never. Why? Because every journey, every experience for me is a new experience. Because every day, I learn a new lesson in life and ministry. Thank you for joining us. If you enjoyed this message, take a minute to like and share this video and page and subscribe to our YouTube channel. Also, mention your friends and loved ones. And if this ministry greatly impacted and touched you, and you would like to partner with us, you may check the following accounts on the screen. Thank you for watching and see you again on our next video.